Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa polycystic kidney disease, PKD. Meron akong isang kaibigan, meron siyang pinabasa sa akin. Nagpa-ultrasound siya, tapos pinabasa niya ang diagnosis sa kanya, polycystic kidney disease. Tinatanong niya sa akin kung ano daw to. Ito pong polycystic kidney disease ay isang genetic disorder. Pag sinabi ubas na nakabitin, no, sa kanilang kidney. Ito po ay hindi tulad ng simpleng karaniwang hindi nakakapinsadang cyst. Maring mabuo ito sa bato sa pagtanda. Ang mga cyst sa PKD, polycystic kidney disease, ay maaring magbago sa hugis at laki sa bato at unti-unting makasira sa kakayanan ng function ng maayos ng kidney. Sa katagalan, maaring maghantong sa pagkapalya ng kidney o pwedeng mag-cause ng kidney failure. Maaring sa simula, walang simptoma. Maaari kang mamuhay ng matagal kung meron kang polycystic kidney disease. Kailangan mo lang tamang pamamahala at paggamot. Maraming taong mayroong polycystic kidney or cyst sa bato ay nabubuhay ng matagal. Ang susi para maiwasan ang pagpalya ng bato ay kung maaari ay gumawa ng pagbabago ng pamumuhay. Meron kang regular appointment at subaybayan ng doktor mo ang kalusugan ng bato mo. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Yan ang aking YouTube channel. I-click nyo lang po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics at ganun din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede kayo mag-subscribe, i-click nyo yung follow, like, and share. Ito pong sinasabi nating genetic disorder ay nasabi ko na po sa inyo, ay namamana sa magulang. Yung pagdami ng cyst sa bato, hindi lamang isa o dalawa. Kaya sinabing poly, madami. No? Maaring lumalaki din ito. Maaring masira ang function ng bato kasi yung cyst na yan, sumisira sa kakayanan ng bato na magsala ng dumi dado sa labis na likido. Panganib ang kidney failure. Itong pinakamalubang kahihinatnan ng polycystic kidney problem. Ngayon po, ang polycystic kidney problem ay ito po'y kadalasan na ang simptomas ay maramdaman mo pag nagedad ka ng 30 at 40. Maring nagsimula ito ng maaga kahit sa pagkabata pa. Kailangan lang ang magulang ay may pasuri, lalo na po kung meron ng history ang bawat isa sa inyo. Tulad po ang tatay ko namatay sa colon cancer, ang nanay ko ay namatay sa liver cancer, at lahat ng kapatid ng tatay ko, kundi cancer sa sikmura, cancer sa bituka, at cancer sa lalamunan. Kaya dahil ako po ay edad ng 70 years old, ang sabi ng doktor ko, dahil meron akong regular check-up, pinayuhan niya akong magpa-endoscopy at saka yung colonoscopy para masilip sa camera kung meron bang tumutubong bukol sa bituka ko o sa aking tiyan. Ngayon po, yun ang prevention. Kung meron man nagsisimula, ito'y maagapan kagad. Parang ganun din kung meron kayong family history ng PKD, polycystic kidney disease. Pag nagedad ka na ng 40, pasuri mo na yung kidney mo. Baka meron ng lumilitaw na maliliit na cyst sa bato mo, no? Kahit minsan sa pagkabata o pagka-teenager, lumalabas na yan. Dapat lang po ay, sabi ko nga, ito'y namamanang sakit. At ang carrier, ang magulang,
maaring ang anak ay may 25% na tsansa magkaroon po ng polycystic kidney disease, no? Kaya nga po, itong polycystic kidney disease na ito, mga cyst sa bato, na merong supot ng tubig. Mga cyst ito, pero tubig ang laman. Kaya, ito pong mga supplement na vitamin C Super B complex, parehong mahalaga ito sa katawan. Ito po ay unang-una, yung vitamin C, ito isang malakas na antioxidant, mahalaga sa katawan, pampalakas ng immune system, at ito'y nakakatulong para palakasin ang depensa ng katawan. Laban sa infection at sakit, tumutulong din ang vitamin C sa production ng collagen. Ito isang protina para maging malusog ang balat, buto, cartilage, kalapnat, galuyan ng dugo. Nakakatulong din to sa pagpapagaling ng sugat. At ang vitamin C, isang antioxidant, protection ito sa selula ng katawan para sa mga mapaminsalang free radical ay hindi tayo guguluhin. Kaya nag-absorb po ang vitamin C ng iron mula sa pagkain at ito'y maiwasan mo yung iron deficiency anemia. Ang kalusugan ng ating utak at pag-iisip ay depende sa meron kang vitamin C at meron tayong protection sa utak, protection sa high blood at nakakatulong din ito sa pagbaba ng BP. Maaari itong mabawasan ng panganib sa sakit sa puso, pampababa din ito ng bad cholesterol, triglycerides. Ang vitamin C at Super B complex, pareho silang water-soluble vitamins. Pag sinabi mong water-soluble vitamins, walang laman ng tiyan, tulad sa umaga, hindi ka pa nag-almusal, sabayan mo na silang inumin. Para sa ganon, magkaroon ka ng energy ang katawan, pagkulang ka ng vitamin Super B complex, nagdudulot ito ng pagkapagod at mababa yung energy mo. Kasi po, mahalaga yung B1, B6, B12 para malusog ang ating mga nerve. Nakakatulong po ito sa mga chemical sa utak para mapanatili na yung mga nerve fiber natin ay protektado. At ito'y naawawala yung mga pamamanhid, parang tusok-tusok, ganon. Apektado yung mood mo din. Kaya ang vitamin C Super B complex, inuugnay ito sa pamprevent ng anxiety at saka po depression. At tumutulong ito sa pagbuo ng red blood cells, no? Kaya kung nais nyo pong lumusog ang yung puso at maging maiwasan ang panganib sa puso at manatili po yung cholesterol level, maging malusog ang ating balat, buhok at mata. Kasi po ang Super B complex, tulad po ng biotin, vitamin B7, ay nagpapalusog ng ating balat, ng ating mga nerve, at ganun din po sa ating mga mata. Kaya available po yan sa Patnubay. Kung nais yung magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-personal message kayo dun sa comment section at sabihin nyo na nais yung magpa-deliver ng mga health products natin. Paano po ba naapektuhan ng mga cyst sa bato ang katawan? Ang pangunahing epekto po ng polycystic kidney disease, yung pag lumaki na yung cyst sa bato. Habang lumalaki yung cyst, sabi po, nasisira yung malusog na tissue ng kidney. Unti-unting nawawala ng kakayanan ng kidney natin sa lain ng mga basura at mga dumi sa dugo. Umahantong ito sa pagkasira ng function ng ating bato. Maaring magkaroon ka ng kidney failure. Ang polycystic kidney disease ay nagdudulot ito ng may ibang organ tulad ng atay, lapay, and spleen, ovary, at bituka na maaring maapektuhan din. Maapektuhan po pati yung utak natin. Pwede rin nagigisahin ng aneurysm. Ang puso ay magkakaroon ng kaugnayan sa valve abnormalities. Madalas po ang unang yugto ng polycystic kidney disease, nararamdaman ng isang tao na meron parang pag lumalaki yung cyst, no,
Ang mga nararamdaman niya, sumasakit lagi yung likod, yung tagiliran sa ibabang bahagi ng tiyan, at maaring tumaas ang blood pressure. At ang karaniwang sinyalis po nito ay maaring mapinsala ang puso mo. Pwede ka magkaroon ng dugo sa ihi mo, paulit-ulit na UTI, bato sa kidney, paglaki ng tiyan, pananakit ng ulo, pagkapagod, at napapalitan ng kulay ng kuko mo, panghihina ng kidney function, umahantong sa pamamaga ng paa, kamay, muka, pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng ganang kumain sa advanced stages na to. Paalala po sa calcium-magnesium, mahalaga tong calcium-magnesium na to sa kalusugan ng ating buto, ng ating kalamnan, at ito po ay pangkontra, no? Tumutulong ito para ma-relax yung kalamnan. Pumipigil sa muscle cramps at spasm. At pang-iwas ito sa pagnipis ng ating buto, yung osteoporosis. At nagpapalakas ito, nababawasan yung panganib sa yung fracture ba. At mahalaga po ang magnesium sa function ng ating muscle, mapanatili yung ating muscle mass at lakas. At ang calcium magnesium, nare-regulate yung tulog natin. Kaya nga po, pag kayo po mayroong enough na calcium magnesium, gumaganda po yung ating pagtulog. Nabawasan yung stress, nakakatulong sa mahibing na tulog kung meron tayong calcium magnesium. Alam niyo po ba, wala pong lunas sa polycystic kidney disease. Ang paggamot nito ay nakatuon sa pamamahala ng mga simptomas, pag-iwas sa komplikasyon at pagbagal ng paglala ng sakit. Kabilang po yung pagkontrol ng mataas na BP. Meron kayong gamot tulad ng amlodipine, gano'n. Meron ni reseta para makontrol ang blood pressure at napapabagal ang paglala ng sakit. Ang gamit, meron mga over-the-counter pain reliever para maiwasan po yung mga pain. Meron mga anti-inflammatory drugs, no? Kaya nga po, pag may UTI ka, ang doktor magre-reseta ng antibiotic para hindi mapinsala yung bato mo. Dapat nakakainom ka sapat na tubig, no? Makatulong sa pag-iwas ng kidney stone at mapabagal ang paglaki ng cyst sa ilang kaso. Alam mo, kapag ang bato ay tuluyan ng huminto sa pagtatrabaho, ang tawag dito, end-stage kidney disease. Kailangan dialysis or kidney transplant. May gamot na nagpapabagal sa paglaki ng cyst. May mga bagong gamot na nire-reseta po ng doktor. Nirekomenda sa pasyente para hindi lumala ang polycystic kidney disease. No? Tulad na sabi ko, ito yung namamanang sakit sa bato kung saan lumalakit maraming sak na puno ng tubig sa mga bato para mapabagal ang paglaki ng cyst at manatili ang function ng kidney. Ay kailangan po ay lagi kayong nagpapacheck up. Mahalagang regular na konsultasyon sa isang nephrologist, specialist sa bato, para masubaybay ang kondisyon. Dapat ma-personalize kayo. Karaniwang pinapayo mga pagbabago ng pamumuhay, yung diet, no? Ipe-personalize nila kayo, balancing diet, no? Tapos yung mga dapat mong kainin na gulay o prutas. Ang malabis na protina, no, limitahin din yung pag-inom ng kape. Ang kailan mahalaga sapat na pag-inom ng tubig. Mahigpit po yung merong kontrol eh. Dapat alamin sa doktor kung gaano kadami ng tubig ang inumin mo habang gising ka. At saka dapat meron kang exercise. Kasi ang exercise, ang physical na activities, gumaganda ang function ng kidney mo. Kung naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak, ay malaking pinsala po ito sa bato mo. At ganun din po yung stress management. Ang maagang diagnosis at saka yung aktibong pamamahala ng simptomas, ang mga komplikasyon na ito ay may iwasan, napapabagal ang paglala nito. Ang polycystic kidney disease ay sabi ko ay wala pong gamot dito, no? Kailangan lang po ay lifestyle.
yung estilo ng pamumuhay. Paalala mo na po sa ating crystal oil. Kung kayo po ay merong sakit o pamamaga dulot ng arthritis, rayuma, pananakit ng kalamnan, at sakit din ng iyong kasukasuan, ulo mo, at napapabuti rin ang tulog mo. Kasi yung crystal oil, na yung amoy niya ay nakakatulong sa pagpabuti ng kalidad ng tulog. At nakakatulong din to pang-alis ng bara sa ilong, makakahinga ka, at nawawala yung palpitation. Ang crystal oil po, merong calmanting effect sa ating digestive system, pampaginhawa sa kabag, at mawala sakit ng tiyan, at pangkontrol ng pagduduwal at pagsusuka. Pangontra sa lamok, kasi yung amoy niyan, hindi gusto ng lamok. Makakatulong ito para itaboy sila, no? Kaya nga po, ang crystal oil, malaking tulong ito sa inyo. Available to sa Patnubay. Ang activated charcoal po, ito isang black na powder, nakakapsulized, no? Ito'y galing sa mga kahoy, baon ng niyog. Ito po yung ginagamit na medisina, ilang libong taon na nakakaraan. Activated charcoal, nakakabawas ng pamamaga ng ating digestive system, nakakaalis ng kabag, bloating. Ito'y sumisipsip ng gas at toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial properties. Mumapatay ng ilang uri ng bakterya sa digestive system. Kung maganda itong panlaban sa pagkalason, maganda din po ito sa drug overdose. At o kaya pang-control din ito ng diarrhea, no? At tumutulong ito para makontrol ang pagtatae. At ang activated charcoal, sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig, nakakatulong para mapabango hininga. Ipaalam nyo lang po sa akin ang pangalan nyo, yung address niyo kasama na yung barangay, ang CP number nyo, kung gusto nyo magpa-deliver, i-chat nyo lang ako at i-deliver po sa inyo ito ng mga rider, maaring ng LBC, ito'y cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Ang ating pong pag-aaralan ngayon bilang pagtatapos, yung Psalms chapter 3 verse 5. Ang sa Tagalog, ang sabi sa kawikaan pala, no? Proverbs chapter 3 verse 5. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Ang verse na ito ay isang paalala sa atin na dapat tayo magtiwala sa Diyos. Kahit anumang itong ilalagay sa anuman ang mangyari sa atin, magtiwala ka lang sa Panginoon ng buong puso. Ito po ibig sabihin, pagtitiwala, no? Buong buo. Kaya yung ating mga alalahanin, mga pangarap sa buhay, takot, lahat ng pagdedesisyon mo, isuko lahat ito sa Panginoon. Labis kang sumandal sa Kanya. Siya ang may hawak ng ating buhay. Huwag tayong manalig sa ating sariling pangunawa. Sa kabilang banda, pinapayuhan tayong huwag tayong umasa sa ating sariling limitadong pag-iisip. Madalas ang ating mga pangunawa ay nababatay sa ating nakikita o nararanasan lang natin at hindi kumpleto. Ang pagtitiwala sa Diyos, no, ay kilalanin ng Diyos na meron siyang malawak na pananaw at plano para sa atin. Kaya ito'y nagtuturo ng lubos na pananampalataya ng ating buong isip, buong kaluluwa. Kaya sabi po, kung nais nating mapabuting ating buhay at magkaroon tayo ng kapayapaan at kapanatagan ng buhay, magtiwala tayo sa Panginoon. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.